Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay ados po ng December 2, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:37 ng umaga, 6:37 ng umaga. At Lunes po ngayon, Lunes. Nais ko po mag-vlog patungkol dito sa, ang title ko po ngayon ay Banta ni Sarah, Hindi Pwedeng Baliwalain. Yan po ang title ko ngayon. Banta ni Sarah, Hindi Pwedeng Baliwalain o Hindi Pwedeng Ipagwalang Bahala. Opo. Marami kasing sari-sari na paliwanag patungkol dito. At lalo na yung kay Toto Kausing ay hindi ako sang-ayon doon sa mga sinasabi niya. Biblia po ang gagamitin ko, Biblia. Ngayon ay kung siguro sa batas ay dahil ang sabi nila ay may precondition daw eh. May precondition bago maisagawa. Ay sa Biblia po walang ganun eh. Walang ganun. At tinutukoy po ng Biblia ay diretsahan kung saan nanggagaling yan. Yang angry o yung pagbabanta, saan nanggagaling yan? May mga may mga nagbablog din na sumasang-ayon doon kay Engineer Toto Kausing na wala daw kaso ay oo nga ay pero kwan po eh hindi pwedeng hindi bigyan pansin kasi capable po yan eh. Kung ganun sana doon sa teacher na kababayan ko dito sa Zambales, yun si Mas yun eh. Matandaan ko yung apelyido niya na sabi niya magbibigay siya ng 50 million. Ay wala naman siyang 50 million eh. Hindi ba? Ang isang ordinary po na teacher ay hindi makakaproduce po kahit habang buhay na niya, hindi siya makakaproduce ng 50 million pesos. Kaya hindi siya capable. Ganun po yun. Pero ito, may capability po ito eh, na mag-recruit o magbayad o magsugo. Hindi po ba? Kaya hindi pwedeng baliwalain yan. Yang mga ganyan. At ang, ewan ko kung totoo yun, na si Kapitan Dado daw ata, ang isa sa, parang na-identify nila eh, na isusugo eh, hindi ba? Si Kapitan Dado, hindi ba? Ay i-discuss po natin yan, hindi ba? I-discuss natin para maliwanagan po tayo. Una kasi ay titignan kung may anger ba talaga. Ay may anger po eh. Kung nakita nyo po yung video, kung nakita nyo po yun, makikita mo yung mata nanlilisik po eh. Opo, doon mo makikita na talagang anger. Ay pangalawa ay wala naman siyang katabi eh. Siya lang eh, mag-isa niya talaga eh. Adi talagang nanggagaling yun sa kanya, walang nagdidikta sa kanya, hindi sabihin natin na propaganda, hindi. Kasi nga eh, parang hindi siya nakaprepara eh. Talagang imprunto talaga eh. Kung ano yung
naiisip niya o laman ng dibdib niya, ay yun na yun. Oh. Pangalawa ay kwan po yun nga, yung capable siya kasi may pira. Oh, may mga tauhan siya na pwede niyang makumbinsi. Yan po. At ang pangatlo ay yun na nga pinapangatawanan niya hanggang ngayon hindi ba? Yung huli po, yung huli na sinasabi niya na tatalakayin ko siguro sa susunod na mga araw ay yung presidency noong 2022 ay nasa kanya na. Dahil daw sa survey, siya ang gusto ng mga tao. Ay survey lang naman po yan Ilan ba ang surveyor na nag-survey dyan? Sige nga, 10 sila. Ay bayaran mo lang po ng 1 milyon yan Isusulat na yan hindi ba? Isusulat nila. Wala naman silang pananagutan Kahit na isulat na nila na 90% ng mga Pilipino ay ibubuto si Sara, wala silang pananagutan kukubrahin lang nila yung 1 million, hindi ba? Kung 1 buwan nilang isusulat yan, sige, next month, 1 milyon na naman, pwede po At marami po sila yan na pwede. Kasi nga, walang pananagutan Ay ilan lang naman ang gagastusin nila doon, hindi ba? Mag-press conference lang sila, tapos ilathala nila sa mga dyaryo, sa print media, ganun po. Ay hindi sila makaubos ng 1 milyon. Ay kung babayaran pa sila ng 2 milyon para lang isulat yon na si Sara ang nangunguna, hindi ba? Survey lang po yun. At dapat nga isulat yung mga survey. Sino yung mga surveyor na yan Isulat yan para matandaan po ng mga tao. Ako po ay may edad na po ako. 66 na po ako o mag-67 na going 67 na ako Pero ang tinatandaan ko lang po yung mga rally, kahit na yan ay mayor o governor o yan nga pagka-presidente, tinatandaan ko lang kung marami yung umaatin sa mga rally. Kung marami, maaring manalo. O kung parihas lang ang dami ng umaatin sa mga rally, ay tabla lang yan. Pero wala talagang umaatin dyan sa kanila nung mga rally. Kakaunti na nga ang rally, kakaunti pang umaatin. Ay silini halos marami ang rally Kalahati lang yung mga rally na isinagawa ni Sara Duterte at Bongbong Marcos. At kakaunti pang umaatin. At may balita pa, mga bayaran yung mga umaatin. Ako po, naniniwala po ako dyan. Kasi nga ngayon, yung po nakaraan na EDSA People Power, hindi ko lang nabanggit kahapon, ay huminto na. Huminto na. Pero nagbigay na ako ng assessment ko dyan noong pangalawang araw pa lang. Sabi ko hihinto yan. Hihinto yan. Kasi nga gawa-gawa lang ng tao yan Opo. Pero kung ang mga tao ay may burning desire, ay hindi hihinto yan. Kahit na 1 taon sila dyan, hahanap ng pagkakataon yan para mag-rally na naman sila. Ayan, mga bayaran yan Hindi ba? Kaya hindi ako naniniwala na may 32 million yan na bumuto dyan. Ay nasaan ngayon yung mga bumuto na yan? Hindi ba? Tapos sasabihin niya ngayon na yung presidency ay nasa kanya na. Marami po ang ebidensya na niloko lang po ang eleksyon. Opo, niloko lang nila, dinaya lang nila, pero hindi ko i-discuss po dito. At isa yan sa reason ko
Bakit naggaganyan, nagwawala na ito si Sarah? Kasi alam niya, nakasama siya o kasama siya dapat doon sa mga pakinabang na makukuha nila. Kasi nga, dinaya lang nila ang eleksyon Yan po ang nakikita ko dyan. At noon pa, noong kauupo lang ni Marcos, ang dami ng vlogger po na nagsasabi na maghahati daw sila ng years 3 years kay Bongbong, 3 years kay Sara. Aywan ko lang kung propaganda yun. Pero pwede naman siguro. Kaya nagwawala siguro yan. At ngayon nga hindi na ibigay yung DND secretary. Hindi ba? At yan na nga, yung humihingi siya ng confidential fund ay nachichik siya Nachichik siya ng mga congressman Ayan na. Kaya ganyan talaga. Hindi natin pwedeng baliwalain. Opo, yung pagbabanta niya. Kasi naandyan po ang mga sirkumstansya. Naandyan po. Opo. Ngayon kung talagang wala siyang kakayahan, ganun nga doon kay, ano bang pangalan ng teacher sa Masinloc ata yun Sambales, taga Masinloc, Sambales. Pero alam ko ang mga mas, taga Iba yan May mga mas kasi dyan sa Iba, Sambales, na mga negosyante. Nung bata ako, yung malaking bigasan dyan, may-ari, mas. Opo, negosyante dyan sa Iba. Bata ako. Kaya alam ko. Ngayon walang kakayahan yun. Kaya pwedeng baliwalain yun. Pero ito si Sara, able po ito At makikita mo doon sa mata niya, nanlilisik ang mga mata, willing talaga siya, willing and able, hindi ba? Ganyan po At bago po ako magtuloy-tuloy, ay nais ko munang batiin po itong mga subscriber po natin. Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, batch number 2 po ito. Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Compio, Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabier, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Bear Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayet Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Laguinyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User Kiki, User XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Muubriak, Concepcion Barsi, at saka yung nag-comment kahapon na nag-subscribe din siya, si Bobby P. Nag-comment siya na tama daw yung sinasabi ko. Salamat po sa inyong lahat. Lalo na ito, yung huling subscriber ay ito nga, si Bobby P. Okay. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan at suportahan po. Ito po sila, si Michael Apacible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa,
Vlogcaster Arman din, Engineer Tuto Kausing, bagamat kung minsan may mga sinasabi si Engineer Tuto Kausing na hindi ako sumasang-ayon, pero very minor po, minor, opo. Hindi ko po pinapansin yan dahil minor lang ay hindi dapat, hindi dapat. Kasi ang tinitingnan ko kung parehas kami ng paniniwala opo, doon sa mga major beliefs. Yan po Aling Marie, Mr. Sa totoo lang to, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kampihan ni Artat Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Waldi Carbonel, at saka si Attorney Silo Magno. Subaybayan po natin sila at marami po tayong matututunan sa kanila. At yun nga nakikita ko na yung mga sinasabi nila ay totoo at para po sa bayan. Ito pala si Attorney Insurrecto, kuminsan hindi rin ako payag doon sa sinasabi niya. Yung pinipilit niya na kaya nanalo ang Marcos at ang Sara Duterte kasi nagtulong-tulong. Hindi po. Hindi ako naniniwala diyan kasi yung ebidensya naandyan na po Naandyan na po ang ebidensya yung 192.168.0.2. Yung po ang ebidensya na ang nagpadala ng boto, 50% po ng boto ng buong Pilipinas, ang 51% po. 51% doon lang dumaan, hindi dumaan sa vote counting machine. Paano mananalo ang mga oposisyon yan? 51% po ng boto, yun lang ang nagpadala, iisang machine. Na naka-wire o nakakonekta o local doon sa server ng Comelec server, local lang. Kaya ang dali nilang ipasok. Ganun po yan. Na ngayon ay ayaw na nilang, kasi nga walang nagpa-follow up siguro o mahina yung mga tao na nagpa-follow up o walang lakas. Ayan po iyan po ang ebidensya. At marami pa po yan, hindi ko natatalakayin dito sinasabi ko lang na kung minsan sa iba, hindi ako sumasang-ayon sa kanila. Opo, pero minor lang po yan. Minor po kasi madaling baguhin yan Madali saan na tayo? Ito na, tayo sa sa Bible verse na po tayo. Matthew 5 verse 21 hanggang 20. Bakit? Parang mali ang sige, hindi bali you have heard. Ito po ang kasi hindi pwede nating baliwalain Hindi pwede Kasi nga yung pagpatay ay nanggagaling sa puso, yung anger. Opo. At si Jesus Christ po ang nagsalita niyan. You have heard that it was said to the ancients, do not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. But I say to you that whoever is angry with his brother, angry lang po angry with his brother without a cause, shall be in danger of the judgment. Ayan po Pero ito, mga kurti ito And whoever say to his brother, Raka, shall be in danger of the court, of the council, of the council. But whoever say, you fool, shall be in danger of hell fire. Yan po ang nakasulat. Yung anger po kasi ang pinanggagalingan ng lahat ng yang murders na yan. Kahit napasabihin na bumayad siya, ay ganun din anger po yun kaya siya bumayad. Hindi niya maisa katuparan, hindi niya kaya, kasi nga limitado ang tao Kaya babayad siya. At yung babayad ay simple kung
bayaran mo lang yan ay depende na po yan sa tao hindi ba? May pumapayag kasi o dahil sa kahirapan o dahil sa propaganda o nakumbinsi sila, o papatay talaga sila. Ayan po, kaya hindi pwedeng baliwalain yan, yung mga anger na yan. At si Jesus Christ po ang nagsabi niya but I say unto you, whoever is angry with his brother without any cause, hindi ba? Shall be in danger of the judgment. Ayan po, hindi ba? Murder is start from the heart. Yan po. Doon nang gagaling po yan Kaya hindi pwedeng baliwalain. Ay lalo na yan, capable siya. Hindi ba? O able siya, hindi ba? Able. Ang iba sa atin, willing talaga na pumatay dahil nga sa anger, pero hindi siya capable o hindi siya able body. Kasi nga wala siyang armas, hindi ba? Wala siyang pira para magmanman. Wala siyang kasama. Kaya hindi niya magawa. Ayan pwedeng babayad po yan Yan po ang sinasabi ko dyan. Kaya hindi pwedeng baliwalain. Ephesians 4:26 bakit ganito? Ephesians 4, be angry, yet do not sin. Do not let the sun set upon your anger. And do not give devil a foothold. Ayan po nakasulat sa Ephesians chapter 4 verse 26 hanggang 27. Ayan po in my own translation o in my own yung memorize ko, be angry but do not sin, and do not let the sun go down in your anger. Yan po, mas maliwanag yun. Do not let the sun go down in your anger. Ay, ang ibig sabihin, huwag lulubugan ng araw. Hindi ba? Yung araw na yun ay hayaan mo na. Matulog ka na, hindi ba? Matulog ka na o magpahinga ka na. And do not let or do not give the devil a foothold o huwag mong bigyan ng tsansa na manirahan doon sa puso mo. Yan po ang sinasabi dyan. Huwag mong bigyan ng tsansa. Kasi pag yan ay nakahiga ka na o natutulog ka na ay hindi mo tinanggal ay kinabukasan. Ganun na naman yan. At dyan po nanggagaling ang sakit. Opo. Yung sakit ng dibdib o anger nga po yan Yan po ang masasabi ko sa inyo. Nakasulat po yan sa Ephesians chapter 4. Natotoo naman, hindi ba? Isishare ko lang po sa inyo Ako po, galit po ako dyan sa mga korupsyon na yan o dyan sa mga magnanakaw o yung pagkabilanggo nila kay Dilima. Pero isang araw lang po yan. Isang araw kung nakita ko na minamaltrato yung tao o binibilanggo na walang kasalanan, galit po ako dyan. Pero ibinibigay ko po sa Panginoon. Panginoon, kayo na po ang bahala dyan. At kung yan ay kinabukasan ay gano'n na naman kasi makikita mo na naman na nakabilanggo si Dilima kinabukasan. Ipapalo up ko na naman yan sa Panginoon. Isishare ko lang po kahit ano yan, kahit na korupsyon o pandaraya sa eleksyon. At hindi naaalis kasi nakikita mo po lalo na kung may nagsasalita na yung kinukumprant, hindi mawawala talaga ang anger. Pero ipagkaloob po sa Panginoon. At after a while, siguro mga 3 araw o 4 na araw, mawawala ng kusa yan. Pero hihingilin mo sa Panginoon, ay Panginoon, wala na kami magagawa Kasi hawak na nila ang judges hawak na nila si Samuel Martires hindi ba? Hawak na nila ang ombudsman, ay special prosecutor po yan para sa korupsyon
special prosecutor yan para in 2 years madesisyonan na. Ay hindi po ginagawa eh. Oh, at ang sabi ngayon ni Samuel Martires ay walang batas. Sabi niya, walang batas na makakapagpatino sa tao. O, yun na ang sinasabi niya ngayon. Kulang ang batas, sabi niya. Dapat ang sarili, sabi niya, ang babaguhin. Ayun na nga eh. Sarili ang magbago. Hindi ba? Yan po ang nilalakad ng Biblia. Pero hindi naman mababago ang tao kung hindi si Kristo ang magbabago. Walang kakayahan ang tao kasi nga nalulung na sa kasalanan. Naging alipin na po ng kasalanan. Kaya kahit na ito si Binay, noon ay ayaw niya ng korupsyon, ayaw niya ng mga political dynasty, ayaw niya ang martial law, ay hindi niya magagawa din yan eh. Kasi nga nalulung ang tao sa kasalanan. Binibigyan ko lang po ng example. Si Gringo Hunasan, hindi ba? Kaya sila nag-aklas doon, sobra na kanyang korupsyon eh. Oh, pero nung sila ay nakaupo, ay nalilink din sila eh. Bagamat maliliit lang ang mga link nila, hindi ba, sa korupsyon. Pati ito si Binay, kasi city lang po si Binay eh. Maliit lang yan. Pero binibigyan ko lang po ng example. Para maintindihan nyo ang sinasabi ko. Walang kakayahan ang tao na baguhin ang kanyang sarili. Wala po. Diyos lang. Sa habag lang po ng Panginoon. For without me, ang sabi ni Jesus Christ, for without me, you can do nothing. Sure po yan kasi sinabi niya eh. Hindi ba? Gusto mong baguhin ang gobyerno? Hindi mo po magagawa yan. Oh. Kasi yung sarili mo, kurap ka na eh. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Romans 12 verse 18. If it is possible on your part, live at peace with everyone. Yan po ang sinasabi sa mga ni Paul sa mga Romans. If it is possible on your part, live at peace with everyone. Now, in my own language, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Ayan po, hanggang kaya mo, dito kasi, if it is possible on your part. Pero ang ibang kanya, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Yan po ang nakasulat. Hebrew 12 verse 14, pursue peace with everyone, as well as holiness, without which no one will see the Lord. Ayan po nakasulat. Kung wala kang holiness, hindi mo makikita ang Panginoon. Kung wala kang peace, hindi mo makikita ang Panginoon. Yan po ang sinasabi dyan. Kaya nga hindi ako naniniwala na yung mga politiko, yung mga nangangako ngayon, mga kakandidato, na sabi nila aayusin ko yan. Hindi po. Ay wag ka lang natin, baka mayroong isa na mangako, hindi ba? Pero alam ko po, kung wala silang Kristo o wala sa buhay nila si Kristo, yun nga yung sinasabi ko na do not be angry but do not sin. Iyan po ang natutunan ko bilang isang born again. Hindi po nananatili ang anger ko sa isang tao. Pero of course, pag nakita ko na naman nung araw na yan, ay halimbawa, nakabilanggo nga si Dilima magagalit ka talaga. Pero pag naipanalangin mo na yan ng 3 or 4 times, mawawala na yan. At ito nga dinidinig po ng Diyos ang panalangin ng matuwid. Ayan na nga, karma na nga ang dumadating dyan kay Kwan Diyan kay una si Kibuloy, hindi ba? Tandem yan si Kibuloy at saka si Kwan po Si Duterte, hindi ba? Tandem yan Ay bakit na ipakulong ito si Kibuloy? At ang huling balita ko, nasa Pasig City Jail na Hindi ba? Ayan po manalangin po tayo. Hindi ba? Naparusahan sila. Hindi po masama yan. Kasi nga, wala na tayong magagawa Wala na kasi hawak nila lahat At yan po ang gusto ng Panginoon. Lahat ng kabalisahan mo, lahat po ng mga plano mo ay isang guni sa Kanya. Yan po ang gusto ng Panginoon. In all your ways, acknowledge Him. Ayan po.
trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Ayan po, lahat ng kabalisahan mo, ibigay mo sa Kanya. Ayan po, at didinggin po ng Panginoon yan. At ayan na nga, hindi ba? Oh. Hindi ba? Si Kibuloy, hindi ba? Ang sabi ni Kapitan Dado ang sabi niya, magkakagulo daw Ay, wala yun. Wala yun, hanggang propaganda lang yun. Sige po, at hanggang dito na lang po, time na, malilit na ako, hanggang dito na lang po, dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po muli at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.